Mga bro, alam nyo bang puspusan ng Philippine Navy sa kanilang misyon na protektahan ang ating malawak na Exclusive Economic Zone o EEZ gamit ang kanilang mga pangunahing barko? Kaya naman, hindi biro ang trabaho ng ating Jose Rizal class frigates, Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels, Emilio Jacinto class patrol vessels, at Conrado Yap class corvettes. Sila ang nagsisilbing unang linya ng depensa natin sa mga mapangahas na banta sa ating mga karagatan. Itong mga barko na to, mga bro, ay hindi lang basta mga sasakyang pandagat. Ang mga ito ay simbolo ng lakas at kakayahan ng ating bansa na ipagtanggol ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Tinutukan na ng PN ang pagpapalakas ng kanilang puwersa upang masigurado na walang sino man ang makakabasto sa ating teritoryo. Ibang klase, di ba? Pero, eto ang tanong, sapat ba ang ating mga kapital na barko para sa lawak ng ating EEZ? Kung tutusin, halos walang katapusan ang hamon ng pag-secure sa ating maritime domain, lalo na sa gitna ng mga isyong pang-internasyonal. Kaya't habang tumitindi ang tensyon, mas kinakailangan natin ng modernisasyon at karagdagang pondo para masigurong hindi lamang sapat kundi kayang-kaya nating panatilihing ligtas ang ating mga karagatan. Speaking of modernization, napakalaking bagay kung magpapatuloy ang ating AFP modernization program ng walang patid. Siguradong mas maraming barko pa ang madadagdag sa arsenal ng Philippine Navy, at mas magiging handa tayo sa kahit anong banta. Dapat tuloy-tuloy lang mga bro, hindi pwedeng bitawan ang momentum na ito. Pero syempre, hindi lang naman barko ang labanan dito, kundi ang mga tao sa likod ng mga barkong ito, ang ating mga magigiting na sundalo.